Isang impyernong apoy na umabot sa 1,200 degrees Celsius ang nagliyab sa Australia. Nilalamon ang lahat ng nasa dadaanan. Ang pinakamataas na uri ng mga mamahaling sistema na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso, maging ang pagmamataas ng agham kanluranin, ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na iyon, isang bahay lamang ang himalang nakatayo. Ang mga nangungunang eksperto sa sunog sa Australia ay namangha. Hindi bilyon-bilyong pisong kagamitan ang nagprotekta sa bahay na iyon, kundi isang rolyo lamang ng likido na nagmula pa sa Pilipinas. Habang ipinagbubunyi ng mundo na imposible ito, ginawa itong posible ng Pilipinas. Ano nga ba ang likidong ito? Heto ang ating kwento. Bago tayo magpatuloy, malaking tulong po sa amin kung ilike ninyo ang video na ito kahit hindi na kayo mag-subscribe. Ang pangalan ko ay Peter Strong. Ipinanganak ako sa Melbourne, Australia. At inilaan ko ang buong buhay ko sa pakikipaglaban sa apoy. Nalaman ko ang nakatatakot na kapangyarihan ng apoy noong 8 taong gulang ako. Nagkaroon ng sunog sa bodega ng lana ng aking ama. At wala akong nagawa kundi tingnan ang pulang demonyo na lumamon sa lahat. Mula noon, sumumpa ako. Magiging tao ako na mananakop sa apoy. Nagtapos ako sa Fire Dynamics sa University of Melbourne. At pagkatapos ay nagsilbi bilang tagapayo sa sunog ng gobyerno na nag-aaral sa bawat malaking sunog sa buong Australia. Palaging nakakabit sa pangalan ko ang mga titulong ito. Ang pinakamahusay na eksperto sa pagsugpo sa sunog sa Australia. Ang tao na nagbabasa ng apoy. Gamit ang datos. Ang propeta ng apoy. Sa tingin ko, nararapat lamang ang mga parangal na iyon. Hindi pa kailanman nagkamali ang aking mga hula. Bago ako magretiro, tinapos ko ang huling proyekto ng aking buhay. Isang tahanang gawa sa kahoy malapit sa Blue Mountains National Park na pinagsama-sama ang lahat ng aking kaalaman. Ang bahay na iyon ay hindi lamang simpleng tirahan. Ang pinakatuktok ng teknolohiyang panlaban sa sunog na pinag-aralan ko sa buong buhay ko. Ang panlabas na pader ay binalutan ng pinakabagong fire-resistant alloy mesh ng Australia at naglagay ako ng 24 na flame detection sensor sa bubong. Mayroon ding bunker sa ilalim ng lupa na may sariling sistema ng supply ng oxygen at mga probisyon para sa 3 araw. Ang kabuuang gastos ay lumampas sa 1,500,000 AUD. Pinuri ng mga taga-baryo ang bahay ko bilang isang muog na hindi masusunog. At ipinagmamalaki ko ang aking pagtanda na sisiyahan sa papuri. Sinimulan ko ang bawat araw sa pamamagitan ng pag-inom ng kape sa aking hardin at pag-inspeksyon sa aking sistema. Sinuri ko ang mga humidity sensor, sinuri ang datos ng hangin, at pinag-aralan ang mga heat map mula sa satellite. Tuwing ang lahat ng numero ay nasa loob ng normal na saklaw, ngumiti ako ng may kasiyahan. Kayang kontrolin ng tao ang kalikasan. Iyan ang aking paniniwala sa buong buhay ko. At hindi ko iyon kailanman pinagdudahan. Pagkatapos, isang Pilipinong lalaki ang lumipat sa katabing bahay. Juanito June Reyes ang pangalan niya. Sa totoo lang, hindi maganda ang una kong impresyon. Nakatrabahador na damit siya. Marumi ang sapatos at halos hindi siya marunong mag-Ingles. Habang nagbibigay galang, iniabot niya sa akin ng isang kakaibang lata ng pintura. Dr. Peter, ito po ang anti-fire polymer na pinag-aaralan ko. Kung ipipintura ninyo ito sa bahay ninyo, makakatulong po ito sa pag-iwas sa sunog. Lihim akong tumawa. Sino ang lalaking ito para turuan ako tungkol sa fire prevention? Magalang ngunit matatag akong tumanggi. June, salamat sa intensiyon mo. Ngunit ang bahay ko ay may nakalagay ng mamahaling alloy mesh na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ko kailangan ng pintura na parang bubble gum. Lumitaw ang pagkadismaya sa mukha ni June, ngunit yumuko siya kaagad at umalis. Habang pinapanood ko siyang umalis, naisip ko, wala akong alam sa Pilipinas, kaya anong klaseng kahanga-hangang teknolohiya ang mayroon sa pintura na iyon? Malamang, pambenta lamang ng murang Asyano. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas noon. Alam ko lang na mayroon silang mga manggagawa sa ibang bansa at isang bansa sa Asya. Walang anumang pagkilala sa kanila bilang isang bansa ng teknolohiya. Sa tingin ko, itinuring ko pa silang mas mababa sa China o Korea. Nakakahiya talaga kapag iniisip ko ngayon. Binalikan ako ni June ng ilang beses. Iniaalok ang pintura. Bawat beses, mas matigas ang tono ng aking pagtatanggi. Minsan, sinabi ko pa, June, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Walang pintura mula sa Pilipinas ang makakatalo sa mga batas ng pisika. Pakiusap, huwag ka na bumalik. Ngayon, kapag naaalala ko ang mga salitang iyon, nagiinit ang aking muka.
Hindi ko alam noon ang tunay na agham na nasa likod ng mga numero, ang kagustuhan ng tao na hindi kayang sukatin ng datos, at na ang maliit na lata ng pintura na iyon ay naglalaman ng himala na magliligtas sa buhay ko. Ang aking opisina ay puno ng mga medalya, mga parangal mula sa gobyerno ng Australia, mga sertipiko ng serbisyo mula sa International Fire Science Academy. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga ito, kumbinsido ako na perpekto ang buhay ko. Ngunit malapit kong matutunan na ang mga medalya na iyon ay walang silbi sa harap ng kalikasan. Hindi ko pa natutunan kung gaano kaliit ang pagmamataas ng tao. Ang tag-init ng 2026 sa Australia ay nagsimula sa napakatinding tagtuyot. Nagpatuloy ang mga araw na ang humidity ay mas mababa sa 20% at ang temperatura ay lumampas sa 40 degrees araw-araw. Ang eucalyptus na langis ay sumisingaw sa hangin, nagpapabago sa kalawakan sa isang higanteng tangke ng gasolina. Tuwing umaga, sinuri ko ang datos, tumango ng walang takot. Kumbinsido ako na kaya pa rin itong pigilan ng aking sistema. Kahit tumataas na ang antas ng panganib. Tuwing Huwebes, nakaugalian ko ng suriin ang mga kalapit na bundok gamit ang aking pribadong helicopter. Ang tanawin ng Blue Mountains mula sa himpapawid ay kahanga-hanga. Ngunit ang asul na ulap ng taong iyon ay unti-unting nagbago sa isang tuyong kulay abo. Ito ang senyales ng pagkatuyo ng mga puno, ngunit hindi ko ito sineryoso. Ang mga taga-baryo ay itinuturing pa rin ang aking bahay bilang isang sagradong lugar. Habang papalapit ang bushfire season, humingi sila ng payo at ipinamahagi ko ng may pagmamataas ang aking mga manual kung paano maglinis ng fire break, mag-set up ng evacuation routes at mag-install ng sprinklers. Lahat batay sa aking perpektong datos. Marami ang sumunod sa aking payo at bumili ng mamahaling kagamitan at tiniyak ko sa kanila na ligtas na kayo. Si June naman, tahimik na nagpipintura sa sarili niyang bahay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Pawis na pawis. Maingat siyang nagpipintura na para bang nagtatayo ng pader. Ang kanyang bahay ay isang maliit na bungalow na gawa sa kahoy kumpara sa aking mansyon. Naawa ako sa nakita ko. Anong mapipigilan ng manipis na pintura na iyan? Isa lamang itong kahabag-habag. Napagpupursige ng isang mahirap na asyano. Noong unang bahagi ng Disyembre, nagkaroon ng village festival. Nagtipon-tipon ng mga residente sa plaza, nagbahagi ng pagkain, at umawit. Dumalo rin si June. Nagdala ng ilang pagkain mula sa Pilipinas, adobo at pinakbet. Nagpakita ng interes ang mga tao sa kakaibang pagkain. Nagtanong-tanong, at si June ay masigasig na nagpaliwanag sa kanyang Ingles na hirap na hirap. May nagtanong tungkol sa proteksiyon laban sa sunog. At maingat na sinubukan ni June na ipakilala ang kanyang anti-fire polymer. Nang makita ko iyon, tumayo ako. Naisip ko na hindi ko dapat hayaang malinlang ang inosenteng mga taga-baryo nang hindi napatunayang teknolohiya. Sandali lang po, mga kasama. Ako ang eksperto sa fire prevention dito. Magtiwala kayo sa napatunayang teknolohiya ng Australia. Huwag ninyong isugal ang buhay ninyo sa isang manipis na pintura. Mas ligtas ang alloy barrier na inirerekomenda ko. Namutla ang mukha ni June, ngunit yumuko siya ng tahimik at wala nang sinabi. Siyempre, pumanig sa akin ang mga taga-baryo. Sino ba ang magtitiwala sa isang hindi kilalang Pilipinong inhinyero kaysa sa pinakamahusay na eksperto sa sunog sa Australia? Umuwi ako na puno ng damdamin ng pagkapanalo. Nang gabing iyon, nag-alala ang aking asawang si Meg. Mahal, medyo masamang pakikitungo mo kay June kanina, hindi ba? Mukhang nasaktan siya. Tumawa ako. Wala siyang alam sa agham. Hindi tayo dapat magpadala sa emosyon. Ang datos ang nagsasabi ng lahat. Wala nang sinabi si Meg. Ngunit mayroong kakaibang pag-aalala sa kanyang tingin. Binaliwala ko pa rin iyon. Sigurado ako na hindi ako magkakamali. Kahit minsan kaming nagtatagpo ni June, nagkaroon ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi na niya inialok sa akin ang pintura at hindi rin ako nagsimula ng usapan. Sight. Noon. Pero minsan, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bahay niya. Nakatingala sa langit at may binubulong. Sight? Known? Parang nagdarasal o nakikipag-usap sa isang tao. Sight? Known. Noong panahong iyon, inakala ko siyang kakaiba. Ngunit sa pagbabalik tanaw, marahil naramdaman na niya ang papalapit na kalamidad. Chite, noong kalagitnaan ng Disyembre, naglabas ng fire danger warning ang Australian Bureau of Meteorology, ang pinakamasama sa kasaysayan. Sight. Hindi ako nabahala sa balita. Sight. Known.
Sinuri ko ang aking sistema, kinumpirma ang mga kagamitan sa emergency, at nagpatuloy sa pag-aaral ng datos. Sight? None. Naniniwala ako na ang lahat ay nasa kontrol pa rin. Site. None. Oh, baka gusto ko lang maniwala. Site. None. Ang mga senyales ng sakuna ay dumating ng tahimik kaysa sa inaasahan. Sight? None. Isang umaga, nakakita ako ng kakaibang eksena sa hardin. Sight? None. Isang kawan ng mga kanggaro ang tumawid sa baryo, sama-samang bumaba sa lambak. Sight? None. Karaniwan, kumakain sila ng damo sa umaga at nagpapahinga sa lilim sa tanghali, ngunit hindi sila ganoon noong araw na iyon. Sight? None. Tumakbo sila na parang hinahabol. Sight? None. Maging ang mga wallaby at wombat ay gumagalaw sa parehong direksyon. Sight? None. May kasabihan na mas matalas ang instinct ng mga hayop kaysa sa makina ng tao. Site. None. Narinig ko iyon, ngunit hindi ko kailanman sineryoso. Sight? None. Dapat maniwala ang isang siyentista sa datos, hindi sa pamahiin. Sight? None. Tiningnan ko sandali ang eksena. Nagkibit balikat at pumasok sa loob. Chita? None. Ngunit ang aking sensitibong mga sensor ay nagsimulang makakita ng mga abnormal na senyales. Sight? None. Ang oxygen level sa hangin ay 0.2% na mas mababa kaysa sa karaniwan at nakita ang pinong mga smoke particle. Sight? None. Ang direksyon ng hangin ay nagbabago rin ng hindi regular. Sight? None. Umupo ako sa harap ng computer at sinuri ang datos, ngunit hindi ko agad maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Sight? None. Nang gabing iyon, tinawag ako ni Meg mula sa veranda. Sight? None. Mahal, tingnan mo. Sight? None. Ang usok sa likod ng bundok na iyon. Sight? None ba sa karaniwan? Sight? None. Tumayo ako nang may pag-aatubili at lumabas sa veranda. Sight? None. May isang haligi ng usok sa likod ng horizon, ngunit iba ang kulay nito. Site? None. Ang karaniwang usok ng bushfire ay kulay abo, ngunit ang usok noong araw na iyon ay kulay pula itim. Sight? None. Ito ang nangyayari kapag may incomplete combustion sa napakataas na temperatura. Sight? None. Dapat tumunog ang alarma sa isip ko, ngunit binaliwala ko iyon bilang maliit na bagay. Sight? None. Iyan ay karaniwang usok lamang taon-taon. Sight? None. Huwag kang mag-alala. Sight? None. Tinitigan ako ng aking asawa nang may pag-aalala, ngunit hindi na siya nagsalita. Sight? None. Sa pagbabalik tanaw, mas tumpak ang instinct ng aking asawa kaysa sa aking datos. Sight? None. Ang pang-anim na pandama ng babae. Sight? None. Masyado ko itong minamaliit. Sight? None. Kinabukasan, tinawagan ako ni Tom Wilson, ang lokal na fire captain. Sight? None. Matagal ko siyang kaibigan at kasamahan. Site? Noon, Peter. May masama akong pakiramdam sa oras na ito. Site? Noon, ang paggalaw ng apoy sa likod ng bundok ay iba sa karaniwan. Site? Noon, ang hangin ay pabago-bago. Site? Noon, Tom, alam mo, Site, noon ang sistema natin ay dinisenyo para makayanan ng 120 kilometers na gust. Sight? Noon? At kung malakas ang hangin, mas mabilis lang lilipas ang apoy, kaya mas mababa pa nga ang panganib. Sight? Noon? Bumuntong hininga si Tom. Sight? Noon? Sana nga tama ka. Sight? Noon? Pero maghanda ka na lang para sa evacuation. Sight? Noon? Ibinaba ko ang telepono at naisip ko tumanda na rin si Tom at nagiging malungkutin. Sight? Noon? Masyado akong kumbinsido sa sarili kong teorya. Sight? Noon? Ngunit ng hapong iyon, nagpakita si June sa pintuan ko. Sight? Noon? Hawak niya ulit ang lata ng pintura na iyon. Sight? Noon? Dr. Peter, pakiusap. Sight? Noon?
Hindi karaniwan ang bushfire na ito. Sight. Non. Ibibigay ko sa inyo ang natitirang pintura. Sight. Non. Pakiusap. Ipintura ninyo lang kahit sa mga kahoy na bahagi. Sight. Non. Ang kanyang tingin ay taos-pusong nagmamakaawa. Sight. Non. Ngunit itinuring ko iyon bilang sales pitch na gumagamit ng takot. Sight. Non. Ang mga Asyano talaga. Ang kulit. Sabi ko sa isip ko at matigas ko siyang pinaalis. Sight. Non, Jun. Ilang beses ko ba dapat sabihin? Sight. Non. Ang bahay ko ay may perfectong fire prevention system. Sight. Non. Hindi ko kailangan ng pintura mo. Sight. Non. Huwag ka na bumalik. Chite. Non. Tinitigan ni Jun ang lupa sandali. Dahan-dahang umiling at tumalikod. Sight. Non. Sa sandaling tumalikod siya, nakita ko ang luha na kumikinang sa gilid ng kanyang mata. Sight. Non. Hindi ko naintindihan kung bakit siya umiiyak noon. Sight. Non. Ngayon, naiintindihan ko. Umiiyak siya sa kawalan niya ng kakayahang kumbinsihin ako habang alam niya ang paparating na trahedya. Sight. Non. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Nakatingala sa kisame. Sight. Non. Ang langit sa labas ng bintana ay may kakaibang kulay pula. Sight. Non. Karaniwan. Ang kalangitan ay puno ng kumikinang na bituin. Ngunit noong araw na iyon, ang buong horizon ay may kulay ng dugo. Sight. Non. Para bang nagdurugo ang langit. Site. Non. Ginulo ako ng lamig sa aking likod. Site. Non. Tila naramdaman ng katawan ko ang panganib bago pa man ang isip ko. Sight. Non. Ngunit sinikap kong supilin ang takot at ipikit ang aking mata. Sight. Non. Magiging maayos bukas. Sight. Non. Sabi ng datos. Sight. Non. At doon, lumakad ako patungo sa pinakamasamang gabi ng aking buhay. Sight. Non. Disyembre, 21 PM. Sight. Non. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon habang buhay. Sight. Noon. Biglang may sumambulat na gust at ang buong kalangitan ay naging kulay pula itim. Site. Non. Ang bilis ng hangin ay lumampas sa 100 km. H. At ang mainit na hangin ay sumugod na para bang sinusunog ang baga ko. Sight. Non. Nag-aaral ako ng datos sa aking opisina. Ngunit biglang tumunog ang lahat ng sensor ng sabay-sabay. Sight. Non. Nang makita ko ang mga numerong ipinakita sa screen, halos maputol ang hininga ko. Sight. Non. Ang temperatura ng apoy ay lumampas sa 1,200 degrees Celsius. Sight. Non. Ito ay malayo sa limitasyon ng fire prevention system na dinisenyo ko. Sight. Non. May firestorm na nangyayari. Sight. Non. Ito ay isang phenomenon kung saan ang bushfire ay lumilikha ng sarili nitong hangin sa ilalim ng tiyak na kondisyon at mabilis na lumalaki. Sight. Non. Alam ko iyon bilang isang teorya. Ngunit hindi ko pa kailanman naranasan. Sight. Non. Hindi. Bihirang may makaranas nito. Sight. Non. Dahil sa halos lahat ng kaso, kapag naranasan mo ang sitwasyong iyon, namamatay ka. Sight. Umiiyak na broadcast ang umalingaw-ngaw sa radyo. Sight. Non. Lisanin ka agad. Sight. Non. Ang lahat ng depensa ay nabasag. Sight. Non. Uulitin ko. Lahat ng depensa ay nabasag. Sight. Non. Hindi ako makapaniwala. Sight. Non. Tumingin ako sa labas ng bintana at isang 50 metrong pader ng apoy ang sumugod patungo sa baryo. Sight. Non. Ito ay mas parang isang buhay na halimaw kaysa sa apoy. Sight. Non. Ang mga puno ay kusang nagliliyab bago pa man mahawakan ng apoy. Sight. Non. Masyadong nag-init ang hangin mismo. Chite. Non. Ang aking puso ay tumibok ng parang baliw. Sight. Non. Nanginginig ang aking kamay. Sight. Non. Tumakbo ako sa sala. Ginising ang aking asawa at mga apo na dumalaw.
Sight. Noon, Meg, kunin mo ang mga bata at sumakay ka agad sa kotse. Sight. Noon, nang makita ang aking mukha na namumutla sa takot, umiyak ang aking mga apo, sina Emily at Jim. Sight. Noon, niyakap ko sila at tumakbo patungo sa garage. Sight. Noon, tuwing humihinga ako, ang mainit na hangin na dumadaloy sa aking baga ay nagdudulot ng kirot na parang nasusunog ang aking dibdib. Sight. Noon, pinatakbo ko ang makina ng kotse. Sight. Noon, sa sandaling lumabas ako sa gate, nakita ko ang katabing bahay. Sight. Noon, si June ay tumatakbo papasok sa kanyang bahay. Sight. Noon, nang ang apoy ay 100 metro na lamang ang layo. Binuksan ko ang bintana at sumigaw. June! Sight. Noon, lumabas ka! Sight. Noon, mamamatay ka dyan! Chite. Noon. Ngunit tumalikod si June at matatag na sumagot. Mauna na po kayo, doktor. Sight. Noon, ayos lang po ako. Sight. Noon, inakala ko siyang nababaliw. Sight. Noon, walang taong makakaligtas sa apoy na iyon. Sight. Noon, sa init na 1,200 degrees Celsius, masusunog ang katawan ng tao sa loob ng ilang segundo. Sight. Noon, para siyang nagpakamatay. Sight. Noon, hindi na ako makapag-antay. Sight. Noon, pinindot ko ang accelerator at tumakbo palabas ng baryo. Site? Noon, ang baryo na makikita sa rearview mirror ay naging dagat ng apoy sa loob ng isang iglap. Sight. Noon, ang lahat ng naipon ko sa buong buhay ko, ang lahat ng ipinagmalaki ko, ay nilamon ng apoy. Sight. Noon, ang kalsada isang shambles. Sight. Noon, ang mga kotse na nagtatangkang tumakas ay nagkabuhol-buhol at hindi na makagalaw. Sight. Noon, ang mga gulong ng isang kotse ay natunaw at dumikit sa kalsada. Ang makina ng isa naman ay nag-init at huminto. Sight. Noon, ang asphalt ay natutunaw at malambot. Sight. Noon, ang init ay nagpalabo sa aking paningin at halos hindi ko makita ang daan. Sight. Noon, naghanap ako ng daan habang nagpapalit ng siren. Sight. Noon, pumasok sa isip ko ang emergency route na natutunan ko noong firefighter pa ako. Sight. Noon, lumabas ako sa pangunahing kalsada at pumasok sa daanan ng kagubatan. Sight. Noon, ito ay isang mapanganib na desisyon, ngunit naisip ko na mamamatay kaming lahat kung magpapatuloy kami. Chite. Noon makalipas ang 30 minuto, sa wakas ay nakarating kami sa ligtas na lugar. Sight. Noon, daan-daang evacuee na ang nagtipon sa gymnasium ng paaralan na itinalaga bilang shelter. Sight. Noon, ang iyak, sigaw at dasal ay naghalo, parang hiyaw ng impyerno. Sight. Noon, lumabas ako sa kotse at umupo na lang sa sahig. Sight. Noon, nawala ng lakas ang mga binti ko. Sight. Noon, nasaksihan ko ang sandali kung saan ang lahat ng teorya na pinag-aralan ko sa buong buhay ko ay sumingaw sa apoy. Sight. Noon, ang aking milyon-milyong system ay walang halaga sa harap ng 1,200 degrees Celsius. Sight. Noon, tumakas ako ng duwag at ikinakahiya ko iyon hanggang ngayon. Sight. Noon, hinawakan ni Meg ang aking kamay. Sight. Noon, niyakap ako ng aking mga apo. Sight. Noon, sa sandaling iyon lamang, nagpasalamat ako na buhay ang pamilya ko. Sight. Noon, ngunit sa isang sulok ng aking isip, paulit-ulit na lumitaw ang matatag na likod ni June. Sight. Noon, bakit hindi siya tumakas? Sight. Noon, ano ang pinaniwalaan niya at nanatili siya sa impyernong iyon? Chite. Noon, nang makarating ako sa shelter, umupo ako sa isang sulok, parang nawala ng kaluluwa. Site. Noon, buhay ang katawan ko, ngunit ang isip ko ay parang nasunog na sa apoy na iyon. Site. Noon, kapag ipinipikit ko ang aking mata, nakikita ko ang 50 metrong pader ng apoy
at naririnig ko ang tunog ng pagsabog ng mga puno. Site. Non. Hindi ito dapat nangyari. Sight. Non. Ang aking mansyon ay protektado ng pinakabagong alloy. Sight. Non. Bumulong ako sa sarili ko. Sight. Non. Mahigpit na hinawakan ni Meg ang aking kamay. Ngunit wala akong kakayahang tanggapin ang kanyang pag-aliw. Sight. Non. Pakiramdam ko. Tinanggihan ang buong buhay ko. Sight. Non. Ipinagmalaki ko na nakipaglaban ako sa apoy sa loob ng 30 taon. Ngunit sa kritikal na sandali, wala akong nagawa. Sight. Non. Sa telebisyon sa shelter, patuloy ang mga balita. Sight. Non. Ang baryo namin ay pula sa satellite map. Sight. Non. Narinig ko ang boses ng news anchor. Sight. Non. Ang mga baryo malapit sa Blue Mountains ay nalulunod sa apoy. Sight. Non. Sa kasalukuyan, tinatayang higit sa 90% ng baryo ang nasunog. Site? Non. Nagsimulang umiyak ang mga tao. Sight. Non. May sumuntok sa pader. May lumuhod sa sahig at nagdasal. Sight. Non. Tiningnan ko ang lahat ng iyon ng walang imik. Sight. Non. Nandiyan ang mga residente na nag-install ng sistema na inirekomenda ko. Sight. Non. Ang mga tao na tiniyak ko na ligtas ang inyong bahay. Sight. Non. Nang nakatingin sila sa akin, wala akong nagawa kundi iwasan ang kanilang tingin. Chite. Non. Dr. Peter, in-install namin ang barrier na inirekomenda mo, pero nasunog pa rin ang bahay namin. Sight. Non. Sumigaw sa akin ang isang matandang lalaki. Site. Non. Ang kanyang mukha ay maitim sa suot at ang kanyang mga mata ay halo ng galit at pagkadismaya. Sight. Non. Naniniwala ako sa iyo at nag-invest ng 50,000 at lahat ng iyon ay walang silbi. Sight. Non. Sigaw ng isa pang babae. Sight. Non. Wala akong masabi. Sight. Non. Walang puwang para sa pagpapaliwanag. Sight. Non. Mali ang aking teorya. Sight. Non. Ang aking paniniwala ay pagmamataas. Sight. Non. Hindi ko alam ang kalagayan ni June. Sight. Non. Sigurado ako napatay na siya. Sight. Non. Walang sino man ang makakaligtas sa apoy na iyon. Sight. Non. Sa isip ko, sinisi ko siya at naghanap ng depensa. Sight. Non. Ang bobong Asyano na nagtangkang pigilan ng apoy na iyon gamit ang simpleng pintura. Sight. Non. Ngunit tuwing inuulit ko ang mga salitang iyon sa aking isip, hindi ako mapakali. Sight. Non. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang kanyang matatag na tingin. Sight. Non. Walang takot sa tingin na iyon. Sight. Non. Sa halip, may isang uri ng matibay na paniniwala. Sight. Non. Ano kaya ang labis niyang pinaniwalaan? Sight. 2 gabi kaming nanatili sa shelter. Sight. Non. Hindi ako makatulog ng maayos. Sight. Non. Kapag ipinipikit ko ang aking mata, binabagabag ako ng bangungot. Kapag idinidilat ko ang aking mata, mas masahol pa sa bangungot ang realidad. Sight. Non. Umiyak ang aking apo, si Emily, sa aking dibdib. Sight. Non, lolo? Wala na ang bahay natin? Sight. Non. Hindi ako makasagot. Sight. Non. Ano ang sasabihin ko sa isang 5 taong gulang? Sight. Non. Ipinagmalaki ko na nag-aral ako ng agham sa buong buhay ko at may sagot sa lahat ng tanong, ngunit hindi ako makapagsalita sa harap ng simpleng tanong ng aking apo. Chite. None. Sa umaga ng 3 araw, pinayagan kaming bumalik sa baryo ng awtoridad sa sunog. Sight. Noon. Ibinigay nila ang balita na humina na ang apoy at nagpapatuloy na ang paglilinis. Sight. Non? Sumakay ako sa kotse nang may mabigat na damdamin. Sight. Noon. Kailangan kong suriin kung ano ang nangyari sa aking mansyon. Sight. Noon. Alam ko na ang sagot sa aking puso, ngunit nagmaneho ako habang tinitingnan ang labas ng bintana. Chite. None. Ang tanawin sa magkabilang gilid ng kalsada patungo sa baryo ay impyerno. Sight. Known.
Ang kagubatan ng eucalyptus ay nawala na at ang mga maitim na stump lamang ang nakatayo na parang multo. Site. Noon, ang lupa ay nabalutan ng abo at ang amoy ng sunog ay nasa hangin pa rin. Site. Noon, ang kagandahan ng Blue Mountains na minahal ko at ipinagmalaki ay ganap na nawala. Site. Noon, kamatayan at pagkawasak na lamang ang natira. Site. Noon, umiyak ako habang hawak ang manibela. Site. Noon, hindi ko inakala na magiging ganoon katindi. Site. Noon, nang makarating ako sa pasukan ng baryo, huminto ako ng kotse at tiningnan sandali. Site. Noon, ang lugar kung saan nakalagay ang sign ng baryo ay tanging isang natunaw at baluktot na metal na bloke. Site. Noon, ang mga lugar kung saan nakatayo ang mga bahay ay mayroon na lamang mga tsimenya at foundation. Site. Noon, parang battlefield. Site. Noon, dahan-dahan kong minaneho ang kotse patungo sa direksyon kung saan nakatayo ang aking mansyon. Site. Noon, mabilis na tumibok ang aking puso. Site. Noon, natatakot ako sa kung anong makikita ko, ngunit alam ko na hindi ako makakagalaw hanggang hindi ko nakukumpirma. Site. Noon, sa wakas, nakarating ako sa lugar kung saan nakatayo ang aking bahay. Site. Noon, at bumagsak ako. Site. Ang mansyon na pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay ganap na wala na. Site. Noon, hindi nawala, natunaw ito. Site. Noon, ang alloy shield ng Australia na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay natunaw sa init at bumaluktot na parang ulan, dumikit sa lupa. Site. Noon, ito ay pangit. Parang binabaluktot ng demonyo ang kamay niya. Site. Noon, ang wooden frame ay wala na. Site. Noon, ang pinakamagandang kahoy na pinili ko. Ang mga kahoy na may fireproofing ay naging abo at inilipad ng hangin. Site. Noon, ang bakal na pinto lamang patungo sa bunker sa ilalim ng lupa ang natira. Maitim at nasunog, ngunit nang buksan ko iyon, ang loob ay nasira rin ng mataas na temperatura. Site. Noon, pumasok sa isip ko ang mga bagay na nakatago sa aking opisina. 30 taon ng research, libo-libong fire analysis records, ang orihinal na copy ng aking thesis. Site. Noon, lahat ng iyon ay naging abo. Site. Noon, ang record ng aking buhay ay naging isang dakot na alikabok. Site. Noon, lumuhod ako sa abo. Site. Noon, dinakma ko ang abo. Site. Noon, ang puting abo ay dumaloy sa pagitan ng aking mga daliri. Site. Noon, niyakap ko ang abong iyon at umiyak. Site. Noon, tinalikuran ako ng agham. Site. Noon, ano ang pagkakamali ko? Site. Noon, tumingin ako sa paligid. Site. Noon, hindi lamang ang aking bahay. Site. Noon, ang lahat ng iba pang bahay sa baryo ay ganap na patag, tanging ang foundation ang natira. Site. Noon, o tanging ang simenya ang nakatayo o ang mga bakal na doorframe lamang ang nakatira. Site. Noon, parang binura ang buong baryo sa mapa. Site. Noon, pumasok sa isip ko ang mga mukha ng mga taong sumisi sa akin sa shelter. Site. Noon, siguradong nawala na rin ang kanilang mga bahay. Site. Noon, ang mga taong nag-invest, naniniwala sa sistema na inirerekomenda ko. Site. Noon, nagbenta ako sa kanila ng maling pag-asa. Site. Noon, maaaring ang aking pagmamataas ay nagdulot sa kanila ng pinsala sa ekonomiya. At mas seryoso pa, nagtanim ako sa kanila ng maling pakiramdam ng kaligtasan na pumigil sa kanila na maghanda ng mas lubusan. Site. Noon, pagkatapos, tumingin ako sa direksyon kung saan nakatayo ang bahay ng kapitbahay ko. Site. Noon, kailangan kong suriin ang lugar ng bahay ni June. Site. Noon, naisip ko na marahil ay dapat kong hanapin ang kanyang katawan at ipaalam sa kanyang pamilya. Site. Noon, nagsimula akong maglakad ng may mabigat na hakbang. Site. Noon, ngunit sa likod ng mga labi na puno ng usok, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa aking mata. Site. Noon,
Kinuskos ko ang aking mata, tiningnan ulit. Sight non? Naisip ko na hallucination iyon. Sight. Noon. Sa gitna ng impyerno, isang bahay lamang ang nakatayo, parang isang himala. Sight. Noon. Bahay iyon ni June. Sight. Noon. Nagsimula akong tumakbo. Sight. Noon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Humahakbang sa abo. Sight. Noon. Habang papalapit ako, mas malinaw kong nakikita. Sight. Noon. Walang duda. Bahay iyon ni June. Sight. Noon. Ang bubong, ang pader, at ang window frame ay naroon. Sight. Noon. Maitim at nasunog, ngunit nakatayo ng hindi gumuho. Site. Noon. Sa gitna ng mga labi kung saan nawala ang lahat, ang bahay na iyon ay nakatayo na parang isang arka ni Noe. Sight. Non. Kung mayroon mang ark sa Biblia, ito ba ang hitsura nito? Sight. Non. Ang tanging sulok ng buhay na nakaligtas sa malaking baha. Sight. Non. Nawalan ako ng salita nang makita ang tanawing iyon. Sight. Noon. Paanong nangyari ito? Sight. Noon. Tumingin ako sa paligid. Sight. Noon ang bahay ko, ang katabing bahay, at ang katabi pa nito lahat ay nawala, ngunit ang bahay lamang ni June ang nakaligtas. Sight. Noon. Dapat ay natamaan din sila ng parehong firestorm at nakayanan din nila ang parehong 1,200 degrees Celsius na init. Sight. Noon. Bakit ligtas ang bahay na ito? Sight. Noon. Sinubukan kong gamitin ang lahat ng aking kaalaman sa agham upang maghanap ng paliwanag. Sight. Noon. Dahil ba sa direksyon ng hangin? Sight. Noon. Dahil ba sa katangian ng lupa? Sight. Noon. Isang aksidente ba ito? Sight. Noon. Ngunit walang teorya ang makakapagpaliwanag sa phenomenon na ito. Sight. Noon. Ang bahay ko at ang bahay ni June ay 20 metro lamang ang pagitan. Sight. Noon. Pareho ang kondisyon. Sight. Noon. Ngunit ang resulta ay kabaliktaran. Site. Noon. Pumasok sa isip ko ang lata ng pintura na ibinigay sa akin ni June. Sight. Noon. Ang manipis na pintura na iyon. Sight. Noon. Ang pintura na hinamak ko. Sight. Noon. Baka iyon ang dahilan ng himalang ito. Sight. Noon. Hindi ako makapaniwala. Sight. Noon. Tila salungat ito sa mga batas ng pisika. Sight. Noon. Paanong mapipigilan ng isang pintura ang 1,200 degrees Celsius na apoy? Sight. Noon. Naglakad ako patungo sa bahay na iyon na parang baliw. Sight. Noon. Ang aking puso ay tumibok ng parang baliw. Sight. Noon. Naririnig ko ang tunog ng pagbasag ng teorya ng aking buhay sa maliliit na piraso. Sight. Noon. Nang makarating ako sa harap ng bahay ni June, nawala ng lakas sa mga binti ko at natigil ako. Sight. Noon. Mas nakakagulat ito nang tiningnan ko ng malapitan. Sight. Noon. Ang panlabas na pader ay ganap na nawala ng orihinal na kulay at naging itim na uling. Sight. Noon. Ngunit ang itim na layer na iyon ay kakaibang makapal. Sight. Noon. Parang umumbok ang pader, naging ilang beses na mas makapal kaysa sa orihinal na kapal. Sight. Noon. Inabot ko ang aking nanginginig na kamay at hinawakan ng itim na pader. Sight. Noon. Inaasahan ko na mainit ito, ngunit nakakagulat na malamig lamang ito. Sight. Noon. 3 araw na ang nakalipas mula nang lumipas ang bushfire, kaya siguro lumamig na, ngunit ang mga labi sa paligid ay mainit pa rin. Sight. Noon. Ngunit iba ang pader na ito. Sight. Noon. Sinubukan kong kurutin ang itim na layer gamit ang aking daliri. Sight. Noon. Matigas ito. Sight. Noon. Inakala ko na malambot ito na parang sponge, ngunit matigas ito na parang armor. Site. Noon. Kinuha ko ang aking susi mula sa aking bulsa at kinayod ang pader. Sight. Noon. Bumagsak ang itim na pulbos
At sa ilalim, lumitaw ang isang puting layer. Sight, non, ang orihinal na paint layer. Sight, non. At sa ilalim nito, naroon ang kahoy na hindi nasira. Sight, non. Hindi ito posible, bulong ko. Sight, non. Lumipas ang apoy na 1,200 degrees Celsius ngunit hindi nasira ang kahoy. Sight, non. Hindi ito kayang ipaliwanag ng pisika na alam ko. Sight, non. Ang ignition point ng kahoy ay karaniwang nasa pagitan ng 300 grasings at 400 grasing siso. Sight, non. Sa 1,200 gauss sinandrina, dapat naging abo kaagad ang kahoy. Sight, non. Ngunit ang kahoy ng bahay na ito ay hindi man lang nasunog. Sight, non. Naglakad ako sa paligid ng bahay. Sinusuri ang bawat sulok. Sight, non. Ang lahat ng pader ay parehong umumbok at naging itim. Sight, non. Ganoon din ang bubong. Sight, non. Parang ang buong bahay ay binalutan ng itim na armor. Sight, non. Ang mga salamin sa bintana ay may basag, ngunit hindi nabasag. Sight, non. Ang pinto ay nasa orihinal na posisyon. Sight, non. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng may kaskas. Sight, non. Nagulat ako at umatras. Sight, non. At nakita ko ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Chite, non. Lumabas si June sa pinto. Sight, non. Buhay siya. Sight, non. Ang kanyang mukha ay maitim sa suot at ang kanyang damit ay basa ng pawis. Sight, non. Ngunit wala siyang sugat at humihinga ng maayos. Sight, non. Nakita niya ako at ngumiti ng pagod. Sight, non, doktor. Inasahan ko na babalik kayo. Sight, non. Nawalan ako ng salita. Sight, non. Sigurado ako na patay na siya. Sight, non. Naisip ko na walang taong makakaligtas sa apoy na iyon. Sight, non. Ngunit buhay siya. Sight, non. At halos walang sugat. Site, none. June, paanong buhay ka? Sight, non. Nauutal kong tanong. Sight, non. Nanginginig ang aking boses. Sight, non. Pumasok po kayo, doktor. Sight, non. Mag-usap tayo sa loob. Sight, non. Binuksan ni June ang pinto at inanyayahan ako sa loob ng bahay. Sight, non. Sa sandaling pumasok ako sa pinto, nagulat ulit ako. Sight, non. Ang loob ng bahay ay halos walang amoy ng sunog. Sight, non. Kung ang labas ng mundo ay impyerno, ang loob na ito ay parang ibang mundo. Sight, non. Ang mga furniture, desk at sofa ay nasa orihinal na posisyon. Sight, non. Ang alikabok ay kumikinang sa sinag ng araw na dumaan sa bintana, iyon lang. Chite, non. Hinawakan ko ang pader. Sight, non. Malamig ito. Sight, non. Hindi tulad ng umumbok na itim na layer sa labas, ang loob na pader ay puti at malinis. Sight, non. Parang walang bushfire na nangyari. Sight, paanong posible ito? Sight, non. Tiningnan ko si June at nagtanong. Sight, non. Kailangan kong marinig ang kanyang sagot. Sight, non. Kailangan kong malaman ang sikreto ng himalang ito na bumaligtad sa teorya ng aking buhay. Chite, non. Pumunta si June sa kusina at kumuha ng isang bagay mula sa refrigerator. Sight, non. Isang kulay kape na bote. Sight, non. Ibinuhos niya iyon sa isang baso at inabot sa akin. Sight, non. Ang sagot gulaman. Sight, non. Dinala ko po ito mula sa Pilipinas. Sight, non. Inumin niyo po muna ito para kumalma kayo, doktor. Sight, non. Tulala kong tinanggap ang baso. Sight, non. Ito ang unang beses na uminom ako ng sagot gulaman. Sight, non. Ang mabango at malamig na lasa ay nagpalamig sa aking lalamunan. Sight, non. Kakaiba, ngunit kumalma ng kaunti ang aking puso. Sight, non. Inanyayahan ako ni June sa sofa sa sala at umupo sa tapat ko.
Sight. Noon. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit kalmado. Sight. Noon. Hindi ito ang mga mata ng isang taong dumaan sa impyerno. Chite. None. Doktor, naaalala niyo po ba ang pintura na binigay ko sa inyo? Sight. Non. Tumango ako. Sight. Non. Oo, syempre naaalala ko. Sight. Non. Kung gaano ako nakakainsulto. Sight. Non. Hindi lang po iyon simpleng pintura. Sight. Non. Ito po ang hiyas na anti-fire polymer na dinisenyo sa Pilipinas. Sight. Known. Kapag nakatanggap ito ng init na higit sa 300 degrees Celsius, nagaganap ang isang chemical reaction at lumalawak ito. Site. Known. Lumalaki ito ng hanggang 50 beses kaysa sa orihinal na kapal at nagiging carbon. Site. None. Ang carbon layer na ito ang nagsisilbing insulator na pumipigil sa init na makapasok sa loob. Sight. Non. Naiintindihan ko ang paliwanag. Ngunit hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Sight. Non. Hindi. Sa teorya, naiintindihan ko. Sight. Non. Alam ko na may intumescent coating lumalawak na pintura. Site. Non. Ngunit hindi ko inakala na mapipigilan nito ang 1,200 degrees Celsius na firestorm. Sight. Known. Ngunit sa datos na nakita ko, ang kasalukuyang intumescent coating ay limitado sa 800 graus. Sight. Known. Imposible ang 1,200 graus. Sight. Known. Ngumiti si June. Sight. Non. Kaya po nag-develop kami ng bagong sangkap. Sight. Non. Ito ang resulta ng higit sa 10 taon ng research ng mga Filipino scientist. Sight. Known. Masyado niyo po kaming minamaliit, Doktor. Site. None. Ang salitang iyon ay tumama sa akin. Sight? Known? Nahihiya ako. Sight? None? Napagtanto ko kung gaano ako kaarogante at kung gaano ako kabayas. Sight? None? Itinuring ko ang teknolohiya ng Pilipinas bilang cheap Asian marketing. Sight? None. Ngunit ang teknolohiya na iyon ay ganap na dinaig ang pinakabagong Western system na ipinagmamalaki ko. Sight. Non. Umupo ako ng tahimik sandali. Sight. Non. Uminom ako ng sagot gulaman na ibinigay ni June at nag-isip. Sight. Non. Sa aking isip, paulit-ulit na naglaro ang mga alaala. Sight. Non. Ang araw na unang nagpakita si June sa lata ng pintura, binaliwala ko siya. Sight. Non. Binaliwala ko iyon bilang hindi napatunayang teknolohiya ng Asya. Sight. Non. Nang sinubukan niya magpresenta sa Village Festival, hayagan ko siyang pinutol. Sight. Noon. Nang bumalik siya ng may matinding pagmamakaawa bago ang bushfire, pinaalis ko siya. Sight. Noon. Naalala ko ang pagkadismaya sa mukha ni June sa bawat pagkakataon. Sight. Non. Hindi siya nagalit kailanman. Sight. Non. Sa kabila ng aking kawalang galang, palagi siyang tumugon ng may kagandahang asal. Sight. Non. Maging sa huling sandali, nanatili siya sa sarili niyang bahay. Sinabihan niya akong mauna na. Sight. Non. Inakala ko siyang nababaliw. Sight. Non. Ngunit hindi siya nababaliw. Sight. Non. Naniniwala siya sa kanyang teknolohiya. Sight. Non. At tama ang kanyang paniniwala. Sight. Non. June. Nagsalita ako. Sight. Non. Nanginginig ang aking boses. Sight. Non. Pasensya na talaga. Sight. Non. Nakakahiya ako kapag naaalala ko kung gaano ako kaarogante at walang galang. Sight. Non. Iwinagayway ni June ang kanyang kamay. Sight. Non. Ayos lang po, Doktor. Sight. Non. Naiintindihan ko ang posisyon ninyo. Sight. Non. Mahirap maniwala sa hindi napatunayang teknolohiya. Sight. Non. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sight. Non. Mas lalo akong nahiya sa kanyang pagkabukas palad. Sight. Non. Kaya ko rin bang magpatawad ng ganoon?
Sight. Known? Ang taong nag-insulto, binaliwala, at pinaalis ako? Sight. Known? June. Bakit hindi ka lumikas at nanatili ka sa bahay mo? Sight. Known. Hindi ba yun delikado? Sight. Known. Sumagot si June habang nakatingin sa labas ng bintana. Sight. Known. Sa totoo lang, hindi ako 100% sigurado. Sight. Known. Nagtagumpay kami sa laboratory. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa totoong firestorm. Sight. Known. Pero naniniwala ako sa research namin. Sight. Known. At higit sa lahat, gusto kong patunayan mismo na talagang gumagana ang teknolohiyang ito. Sight. Known. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nabigla ako. Sight. Known. Ang pagtatangkang patunayan ng sarili niyang teknolohiya sa panganib ng kanyang buhay. Sight. Noon iyon ang pinakamataas na uri ng dedikasyon bilang isang siyentista at sabay rin walang ingat na tapang. Chite. None. Pero paano kung pumalpak? Sight. Non. Maaaring namatay ka. Sight. Non. Nag-isip si June saglit at sumagot. Sight non. Kung nangyari iyon, mag-aaral ang mga junior researcher kung bakit kami pumalpak at gagawa ng mas mahusay na produkto. Sight. Non. Ganyan po ang ginagawa ng mga Pilipino. Sight. Non. Kahit pumalpak, babangon ulit at aabante. Sight. Non. Iyan po ang paraan namin. Sight. Non. Nakaramdam ako ng malalim na inspirasyon sa mga salitang iyon. Site. Non. Muling napagtanto ko kung gaano ako ka-ignorante tungkol sa Pilipinas. Sight. Non. Isang bansa na bumangon mula sa pagkawasak ng giyera at nakamit ang isang economic miracle. Isang bansa na nagtayo ng mga world-class company. Mula sa wala unti-unti kong naintindihan kung ano ang pinagmulan ng lakas na iyon. Chite. Non. June. May isa pa akong tanong. Sight. Non. Paano eksaktong gumagana ang pintura na iyon? Sight. Non. Maari mo bang ipaliwanag ng Engineer Wise? Sight. Non. Sumikat ang mga mata ni June. Sight. Non. Ipinapakita ng lahat ang ganoong tingin kapag nag-uusap sila tungkol sa kanilang larangan. Sight. Non. Ipinakita ko rin ang ganoong tingin kapag nag-uusap ako tungkol sa fire dynamics. Chite. Non. Ang korpo ng coating na ito ay ang bilis ng paglawak at ang density ng carbon layer. Site? Non. Ang kasalukuyang intumescent coating ay dahan-dahang lumalawak kapag nakatanggap ng init, ngunit ang produkto namin ay nagsisimulang mag-react ng mabilis sa 300 Gauss Celsius. Sight? Non. Kaya bago pa man makarating ang apoy sa pader, nabuo na ang protective layer. Sight? Non. Tumango ako habang nakikinig. Sight? Known. Logically sound iyon. Sight? Known. At ang istruktura ng carbon layer ay espesyal. Sight? Non. Ang karaniwang uling ay nagpapahintulot ng kaunting heat conduction. Ngunit ang carbon layer na na-develop namin ay may pantay na air pocket sa nano level na nagpapalaki sa insulation effect. Sight? Known. Parang prinsipyo ng aerogel. Sight? Known. Aerogel. Sight? None. Alam ko rin ang sangkap na yon. Sight? None. Isa sa pinakamagaan na solid sa mundo. Isang sangkap na may hindi kapani-paniwalang insulation performance. Sight? Known. In-apply nila ang prinsipyo na iyon sa pintura? Sight? Known. Mas nakakagulat pa, ang gas na nalalabas sa proseso ng chemical reaction. Sight? None. Kapag nabuo ang carbon layer, may nalalabas na inert gas na nagtutulak palabas sa oxygen. Sight? None. Kung walang oxygen, hindi mag-aapoy ang apoy? Hindi po ba? Sight? None. Kaya pinipigilan nito ang apoy na direktang dumikit sa pader. Sight? None. Hindi ko maiwasang humanga. Sight? None. Isang henyong ideya. Sight? None. Isang multi-layered defense system na hindi lamang pumipigil sa init, kundi ginagawang imposible ang pagsunog. Sight? None. Ito ay mas sopistikado kaysa sa inakala ko. Chite. None. Talagang kahanga-hanga na na-develop sa Pilipinas ang teknolohiyang ito.
Sight? Known. Sabi ko ng taos puso. Sight. Known. Hindi ko na kailangan ng pagmamataas o fasad. Sight. Known ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng katotohanan. Sight. Known. Iyan ang tamang saloobin ng isang tunay na siyentista. Napagtanto ko sa sandaling iyon. Sight. Known. Nang gabing iyon, nanatili ako sa bahay ni June. Sight. Known. Maari akong bumalik sa shelter, ngunit gusto kong matuto pa ng maraming bagay sa himalang espasyo na ito. Sight. Known. Malugod akong tinanggap ni June at pinakain ako ng hapunan. Sight. Known. Adobo ang lutuin niya. Isang sikat na putahe sa Pilipinas. Sight. Known. Ang mabangong amoy ay umakyat mula sa kaldero. Site. Known. Sa simula, maingat akong kumain dahil hindi ako sanay sa lasa, ngunit pagkatapos ng isang kagat, lumiwanag ang aking mga mata. Sight. Known. Mainit, malasa, at may malalim na umami. Sight. Known. Mabilis kong naubos ang isang mangkok. Sight. Known. Masarap. Sight. Known. Ito ba ang adobo? Sight. Known. Opo. Sight. Known. Pambansang ulam po ito sa Pilipinas. Sight. Known. Kapag gutom kayo, kapag pagod kayo, kumain kayo ng isang mangkok nito at lalakas kayo. Chite. Known. Tiningnan ko ang walang laman na mangkok at naisip ko, sight. Known. Ang mga Pilipino ba ay nabuhay sa matinding kapaligiran habang kumakain ng ganitong pagkain? Sight. Known. Mainit na pagkain, masarap na pagkain, pagkain na nagbibigay ng enerhiya upang labanan ng isang malamig na mundo. Sight. Known. Pagkatapos naming kumain, umupo kami sa sala. Sinindihan ng isang kandila. Sight. Known. Walang kuryente, ngunit sapat na maliwanag ang isang kandila. Sight. Known. Tuwing gumagalaw ang kandila sa dilim, nagbibigay ito ng anino sa mukha ni June. Sight. Known. June, gusto kong malaman ng higit pa tungkol sa iyo. Sight. Known. Bakit ka napunta sa larangang ito? Sight. Known. Tila nagbalik tanaw si June. Sight. Known. Ipinanganak po ako sa isang maliit na probinsya sa Pilipinas. Sight. Known. Noong bata pa ako, nagkaroon ng malaking sunog sa baryo namin. Sight. Known. Namatay ang matanda naming kapitbahay. Sight. Known. Naramdaman ko noon. Sight. Known. Kung gaano nakakatakot ang apoy at kung gaano kami kakulang sa teknolohiya para pigilan ang apoy. Sight. Known. Tahimik akong nakinig. Sight. Known. May katotohanan sa kanyang kwento. Sight. Known. Nag-major po ako sa chemical engineering sa college at nagtrabaho sa isang kumpanya ng pintura. Sight. Known. Sa simula, isa lang akong ordinaryong researcher na gumagawa ng pintura. Sight. Known. Ngunit isang araw, itinalaga ako ng boss ko sa anti-fire coating project. Sight. Known. Mula noon, nagbago ang buhay ko. Sight. Known. Hindi iyon madali, hindi ba? Sight. Known. Opo. Sight. Known. Napakahirap talaga. Sight. Known. Nagkaroon kami ng daan-daang failure. Sight. Known. Sumuko ang mga kasamahan ko at lumipat sa ibang project. Sight. Known. Pero paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang eksena ng sunog noong bata pa ako. Sight. Known. Hindi umalis sa pandinig ko ang sigaw ng matanda. Sight. Known. Hindi ako makasuko. Chite. Known. Lumitaw ang luha sa gilid ng mata ni June. Sight. Known. Naramdaman ko ang bigat ng luha na iyon. Sight. Known. Ang trauma ng isang tao ay naging teknolohiya na nagliligtas ng maraming buhay. Chite. Known. At 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nagtagumpay ako. Sight. Known. Nakagawa kami ng coating na kayang makayanan ng init na 1,200 degrees Celsius sa loob ng 30 minuto sa laboratory. Sight. Noon ipinadeploy ako ng kumpanya sa Australia para sa totoong field test. Sight. Known. Sinabi nila na dapat itong itest sa lugar na may pinakamatinding bushfire.
Sight? None. Kaya kayo napunta sa baryo namin. Sight? None? Opo. Sight? Known? At nakilala ko kayo, Doktor. Sight? Known? Ngumiti si June. Sight? Known? Isang ngiti na halo ng lungkot at init. Site? Known? Sa totoo lang, nasaktan po ako nang binaliwala ninyo ako. Sight? Known? Binasa ko ang thesis ninyo at nag-aral. Sight? Known? Sa Fire Dynamics, kayo ang legend. Site? Known? Gusto kong kilalanin ninyo ako. Ngunit sa halip, hinamak ninyo ako. Site? Known? Umangal ako. Sight? Known? Ang bawat salita niya ay tumusok sa aking dibdib. Sight? Known? Pero hindi ako sumuko. Sight? Known? Gusto kong patunayan na nagkamali kayo, Doktor. Sight? Known? Hindi. Mas tumpak. Gusto kong patunayan na world-class ang teknolohiya ng Pilipinas. Sight? Known? Pagmamataas sa sarili niyang bansa. Sight? Known iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sight? Known? Nakaramdam ako ng malalim na inspirasyon sa mga salitang iyon. Sight? Known? Bilang isang Australiano, mahal ko rin ang aking bansa. Sight? Known? Ngunit hindi ito madalas na konektado sa scientific achievement. Sight? Known iba ang mga Pilipino. Sight? Known? Ang personal na tagumpay ay nagiging pagmamalaki ng bansa. Sight? Known iyon ang nagpapalakas sa kanila. Chite? Known? June? Isa kang kahanga-hangang tao. Sight? Known? At ang Pilipinas ay isang kahanga-hangang bansa. Sight? Known? Sabi ko ng taos puso. Sight? Known? Wala na akong duda. Sight? Known? At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Sight? Known? Kailangan kong ipahayag sa mundo ang himalang ito. Sight? Known? Kung paanong ginawang posible ng teknolohiya ng Pilipinas ang imposible. Sight? Known? Kailangan kong maging saksi mismo. Sight? Kinabukasan. Lumabas kami ni June para suriin ang sitwasyon ng baryo. Sight? None. May balita na hindi pa ganap na napapatay ang apoy. Sight? Known. May natitirang ember sa kalapit na kagubatan at maaaring magkaroon ng pangalawang sunog kung magbabago ang hangin. Sight? Known. Nang makita kami ni Tom Wilson, ang fire captain, sa shelter, bumuntong hininga siya. Sight? Known, Peter. Narinig ko ang nangyari sa bahay mo. Sight? Known? Talaga namang nakakalungkot. Sight? Known? Salamat, Tom. Sight? Known. Pero may mas malaking problema. Sight? Known. May spot fire na patungo sa Blue Hill Nursing Home, hindi ba? Sight? Known. Nangunot ang noo ni Tom. Site? Known. Oo. Nagbago ang direksyon ng hangin. Site? Known. Mahigit sa 100 elderly sa nursing home at marami ang hindi makagalaw. Sight? Known. Limitado rin ang kapasidad ng helicopter. Site? Known. Siguro may 30 na kailangan iwanan. Site? Known. 30 na matatanda. Sight? Known. Maiiwan sa apoy. Sight? Known. Kinuyong ko ang aking kamao. Site? Known. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin si June. Sight? Known, Doktor. May pintura po ako. Sight? Known. Kung ipipintura natin ito sa gusali ng nursing home, maililigtas natin ang mga tao. Sight? Known. Tiningnan ko si June. Sight? Known? Ang kanyang mga mata ay puno ng paniniwala. Sight? Known? Gaano na lang ang natira? Sight? Known. Mayroon pa po akong 50 drums sa bodega ko. Sight? Known. Hindi ito sapat para i-cover ang buong nursing home, pero kung magfo-focus tayo sa mga pangunahing bahagi, kaya po. Sight? Known. Nag-isip ako sandali. Sight? Known. Kailangan kong kumbinsihin si Tom. Sight? Known. Ito ay isang paraan na wala sa opisyal na fire prevention manual. Sight? Known.
May panganib. Sight. Known. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian. Sight. Known. Tom, pakinggan mo ko. Sight. Known. Ipinaliwanag ko ang nangyari sa bahay ni June. Sight. None. Ang isang bahay na nakaligtas sa 1,200 degrees Celsius na firestorm. Sight. None. Na dahil iyon sa anti-fire paint ng Pilipinas. Sight. None. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Tom sa simula. Sight. None, Peter. Hinahamak mo ang pintura ng Pilipinas. Sight. None. Nakita ko iyon. Sight. None. Anong nangyayari sa'yo? Sight. None. Nagkamali ako, Tom. Sight. None. Nakita ko mismo. Sight. None. Talagang gumagana ang pintura na yun. Sight. Tinitigan ako ni Tom sandali. Sight. None. Kami ay magkaibigan sa loob ng 30 taon. Sight. None. Alam niya na hindi ako nagsisinungaling. Sight. None. Sige. None. Gawin natin. Sight. Known. Pero ikaw ang may pananagutan. Sight. Known. Tumango ako. Sight. Known. At sinabi ko kay June. June, iligtas natin ang mga tao. Sight. Known. Posible ito kung pagsasamahin natin ang aking kaalaman at ang iyong teknolohiya. Sight. Known. Ngumiti si June nang masigla. Sight. Known, Doktor. Iyan ang salita na hinihintay ko. Chite. Known. Kaagad kaming kumilos. Sight. Known. Ikinarga namin ang mga drum ng pintura mula sa bodega ni June sa isang truck at nagmadali patungo sa nursing home. Sight. None. Pagdating namin, ang mga kawani ng nursing home at mga firefighter ay naghahanda na para sa evacuation sa gitna ng pagkalito. Sight. None. Nagsimula akong suriin ang istruktura ng nursing home. Sight. Known. Kailangan kong hanapin ang mga mahina na bahagi kung saan unang makakarating ang apoy. Sight. None. Ang hilagang pader ay malapit sa kagubatan at delikado, at ang mga vent sa bubong ay mga mahina na punto kung saan maaaring makapasok ang init. Sight. None. June, kailangan nating i-focus ang pagpipintura dito at dito. Sight. None. At i-double din ang paligid ng mga bintana. Sight. None. Tumango si June at nagsimulang i-mix ang pintura. Sight. None. Alam niya kung paano i-mix ang dalawang sangkap sa tamang ratio para makuha ang pinakamainam na epekto. Chite. None. Ang mga residente ng baryo ay nagtipon-tipon, isa-isa. Sight. Known. Nandyan ang mga taong sumisi sa akin sa shelter. Sight. Known. Ngunit sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Sight. None. Mga kaibigan, nagkamali ako. Sight. None. Ngunit ngayon, ito na lang ang tanging paraan natin. Sight. None. Magtiwala kayo sa akin at makipaglaban tayo. Chite. None. Tiningnan nila ang isa't isa. Sight. None. At may isang kumuha ng paintbrush. Sight. None. Sinundan niyo ng isa pa. Sight. None. Sa lalong madaling panahon, 12-dosenang residente ang nagpipintura sa pader ng nursing home gamit ang paintbrush. Sight. None. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, kumuha ako ng paintbrush hindi para sa pagbawi ng aking karangalan, kundi para iligtas ang mga inosenteng buhay. Sight. None. Ang aking mga kamay at damit ay napuno ng pintura, ngunit hindi iyon mahalaga. Site. Noon nakasalalay ang buhay ng higit sa 100 matatanda. Chite. None. Halos hindi kami natulog sa loob ng 48 oras. Sight. None. Patuloy kaming nagpipintura araw at gabi. Sight. None. Nagkaroon ng blister sa aking kamay at nangalay ang aking braso. Ngunit walang nagreklamo. Sight. None. Lahat ay gumagalaw patungo sa iisang layunin. Sight. None. Si June ay tila hindi napapagod. Sight. None. Ginawa niya ang paint mixing, installation instruction, at quality inspection ng sabay-sabay habang nagpapanatili ng kalmadong ekspresyon. Sight. Known. Hinangaan ko ang kanyang leadership. Sight.
Known. Isang taong nagpapakita sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. Sight. Non. Iyan ang itsura ng isang tunay na leader. Sight. Nang matuyo ang pintura at nagbigay ng mahinang sheen, ang gusali ay tila buhay. Sight. Non. Ang puting paint layer ay kumikinang sa sikat ng araw. Sight. Known. Ito na ang armor na malapit ng sumailalim sa pagsubok ng apoy. Chite. Non. Nang lumipas ang 40 oras, nagbigay ng utos na mag-withdraw ang Australian Fire Authority. Sight. Non. Ang bilis ng apoy ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sight. Known. Ang lahat ng kawani ay mag-withdraw kaagad. Site. Known. Ito ay isang utos. Site. Known. Utos ng fire chief sa radyo. Site. Nagsimulang magbalot ang mga firefighter ng kanilang kagamitan. Sight. Non. Nag-alala rin ang mga residente. Sight. Non. Ngunit hindi ako gumalaw. Sight. Non. Mananatili ako rito. Sight. Non. Tiningnan ako ng lahat. Sight. Non. Tumakbo sa akin si Tom. Sight. Non. Peter, sigurado ka ba? Sight. Non. Mamamatay ka rito. Sight. Non. Tom. Sight. Non. Naniniwala ako sa teknolohiyang ito. Sight. Non. Nakita ko mismo. Sight. Non. Alam ko, pero hindi iyan sigurado. Sight. Non. Paano ang pamilya mo? Sight. Non. Nag-alinlangan ako sandali. Sight. Non. Pumasok sa isip ko ang mukha ni Meg at ng aking mga apo. Sight. Non. Ngunit kaagad kong nagdesisyon. Sight. Non. Maiintindihan ako ni Meg. Sight. Non. At kung tatakas ako, anong mangyayari sa mga matatandang ito? Sight. Non. Sabi mo, higit sa 30 ang hindi kayang lumikas. Sight. Non. Hindi ko sila kayang iwanan. Sight. Non. Tiningnan ako ni Tom sandali at bumuntong hininga. Sight. Non. Sige Peter. Sight. Non. Pero panatilihin mong naka-on ang radyo. Sight. Non. Sabihan mo ako kaagad kung lalala ang sitwasyon. Sight. Non. Tumango ako. Chite. Non. At tiningnan ko si June. Sight. Non. Nanatili rin siya. Sight. Non. June, maaari ka nang umalis. Sight. Non. Ito ang aking desisyon. Sight. Non. Ngumiti si June. Sight. Non. Doktor, mananatili rin ako. Sight. Non. Ito ang teknolohiya na ginawa ko. Sight. Non. Kailangan kong saksihan ito hanggang sa huli. Sight eh. Non. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Site. Non. Isang mainit na tiwala ang dumaloy. Site. Non. Kami ay naging kasamahan sa kapalaran. Chite. Non. Ilang residente ang nagboluntaryo na manatili. Sight. Non. Isang nurse mula sa nursing home, ang lokal na pastor, si Michael na isang retiradong firefighter. Sight. Non. Lahat sila ay may mahal sa buhay sa nursing home. Chite. Non. Inilipat namin ang pinakamaraming matatanda na kayang lumikas at ang natitirang tatito sa bunker sa ilalim ng lupa. Sight. Non. Nagdala kami ng mga wheelchair, oxygen tanks at gamot. Site. Non-masikip ang bunker, ngunit kaya kaming lahat. Chite. Non. Pagkatapos ng huling check, umakyat ako sa bubong at tiningnan ng horizon. Sight. Non. Ang pulang ilaw ay papalapit. Sight. Non. Parating na ang apoy. Sight. Non. Sa oras na ito, hindi ako tatakas. Sight. Non. Haharapin ko ito. Sight. Non. Lumapit sa akin si June. Sight. Non. Doktor, hindi po kayo natatakot? Sight. Non. Sa totoo lang, natatakot ako. Sight. Non. Ngunit mas nakakatakot ang tumakas nang walang ginagawa. Sight. Non.
Tumango si John. Sight? Non. May kasabihan po sa Pilipinas. Sight? Non. Kung hindi ka maglalakbay, wala kang mapapala. Sight? Non. Pinag-isipan ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sight? Non. Kung hindi ka magtatangkang mangibig, wala kang mararating. Sight? Non. Kung hindi ka susuko, may daan. Sight? Non, iyon ang diwa ng Pilipino. Chite. Non. Nagsimulang marinig ang malakas na ingay ng apoy mula sa malayo. Sight? Non. Ang tunog ng mga puno na nasusunog, ang hangin na nagpapasiklab sa apoy. Sight? Non. Parating na ang impyerno. Sight? Non. Ang natira na lang ay ang dasal at ang tiwala sa teknolohiya ng Pilipinas. Bulong ko. Sight? Non. At bumaba ako sa bunker. Sight? Non. Ganap na nilamon ng apoy ang nursing home. Sight? Non. Ang kulay kahil na ilaw ay kumikislap sa labas ng bintana at ang buong gusali ay tila nayayanig. Site? Non? Sa loob ng bunker, naghalo ang mga dasal at iyak ng mga matatanda. Site? Non. Lumapit ako kay Lola Margaret, 93 taong gulang, na nakaupo sa sulok. Sight? Noon kaibigan niya ang biyenan ko. Sight? Noon Margaret, ayos lang ba kayo? Site? None. Peter, huwag kang mag-alala sa matandang ito. Sight? Non. Naranasan ko na ang giyera at tagtuyot. Sight? Non. Maliit na bagay lang ito. Sight? Non. Ang kanyang pagod na mukha ay may kapayapaan kaysa sa takot. Sight? Non. Isang marangal na saloobin ng isang taong nabuhay ng 90 taon. Chite? Non. Sa sandaling iyon, may malakas na ingay. Sight? Non. Nayanig ang buong gusali. Sight? Non. Bumagsak ang alikabok mula sa kisame. Sight? Non. Sumigaw ang mga tao. Sight? None. Babasag ang pader. Sight? Non. Sigaw ng nurse na si Sarah. Sight? Non. Mabilis akong umakyat sa hagdan at sinuri ang sitwasyon sa ground floor. Sight? Non. Ang hilagang bintana ay nabasag sa init at ang mainit na hangin ay pumasok. Sight? Non. Mabilis na tumaas ang temperatura. Sight? Non. Tuwing humihinga ako, ang baga ko ay parang nasusunog. Sight? Non. Dinikit ni June ang kanyang tainga sa pader. Sight? Non. Nagre-react ang pintura. Sight? Non. Naririnig niyo po ba? Sight? Non. Dinikit ko rin ang aking tainga sa pader. Sight? Non. May kakaibang tunog akong narinig. Sight? Non. Isang tunog na parang may bumubula. Isang bagay na lumalawak. Sight? Non. Iyon ang tunog ng pintura na nagre-react at lumalawak. Sight? Non. Gumagana. Sight? Non. Ang liwanag ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ni June. Sight? Non. Ngunit ang sitwasyon ay delikado pa rin. Sight? None. Ang apoy sa labas ay lalo pang lumakas at may naririnig kaming nakakatakot na ingay mula sa iba't ibang bahagi ng gusali. Sight? None. Mas masahol pa, ang ventilation system ng bunker ay nagsimulang barahan. Sight? None. Pumasok ang usok at bumaba ang oxygen level. Sight? None. Ang mga matatandang nangangailangan ng oxygen tank ang unang nagreklamo. Sight? Known? Huminga. Sight? Known? Hindi ako makahinga. Sabi ni Lolo George, inuubo. Sight? Known. Nagmadali ako kumuha ng emergency oxygen tank at ikinabit sa kanya. Sight? Known. Ngunit limitado ang bilang ng oxygen tank. Sight? Known. Kalma lang po kayo. Lahat. Sight? Known. Huminga ng dahan-dahan. Sight? Known. Sumigaw ako, ngunit mahirap pakalmahin ang mga taong takot. Sight? Known. Sa sandaling iyon, may nakita si June. Sight? Known. Isang maliit na vent sa sulok ng bunker. Sight?
Non, doktor. May hangin na pumapasok dito. Sight? Non. Hindi ito barado. Sight? Non. Nagmadali akong pumunta roon. Sight? Talagang may kaunting sariwang hangin na dumadaloy. Sight? Non. Ang vent na iyon ay konektado sa kabilang panig ng gusali sa direksyon na hindi pa naabot ng apoy. Sight? Non. Maglagay kayo ng basang towel dito. Sight? Non. Para mapigilan ang usok, pero hayaan ang hangin na dumaan. Sight? Non. Utos ni June. Sight? Non. Nagmadali kaming naglagay ng basang towel sa vent. Sight? Non. Unti-unti, bumuti ang sitwasyon. Sight? Non. Sa labas, ang hiyaw ng impyerno ay patuloy na naririnig. Sight? Non. Ang tunog ng mga puno na sumasabog. Ang metal na nababaluktot. Ang apoy na umuungal. Sight? Non. Para bang ang demonyo ay nagngangalit sinusubukang sirain ang gusali. Sight? Non. Naramdaman ko ang takot at halos bumalik ako sa pagiging skeptical ko. Sight? Non. Talaga bang ililigtas kami ng pintura na ito? Sight? Non. Sa apoy na lumampas sa 1,300 gauss? Sight? Non. Hindi ba ito masyadong walang ingat? Chite? Non. Ngunit tiningnan ko si June. Sight? Non. Kalmado pa rin siya, sinusuri ang pader. Sight? Non. Ang kanyang paniniwala ay dumaloy sa akin. Sight? Non, doktor. Kaya natin ito. Sight? Non. Magtiwala kayo sa teknolohiya namin. Sight? Non. Tumango ako. Sight? Non. At sinabi ko sa mga matatanda, mga kaibigan, konting tiis pa. Sight? Non. Siguradong makakaligtas tayo. Sight? Non. Sa sandaling iyon, may narinig kaming malakas na pagsabog sa labas. Sight? Non. Nayanig ang buong gusali. Sight? Non. Bumagsak ang ilaw sa kisame. Sight? Non. Dumating ang dilim. Sight? Non. Ngunit buhay kami. Sight? Non. Di namin alam kung gaano katagal ang lumipas sa dilim. Sight? Non. Ang luminous hand lang ng aking watch ang mahinang kumikinang. Sight? Non. Lumipas ang 10 minuto. Sight? Non. Lumipas ang 20 minuto. Sight? Non. Ang ingay ng umuungal na apoy ay naririnig pa rin sa labas, ngunit tila unti-unting lumalayo. Sight? Non. Hinahanap ko ang kamay ni June sa dilim. Sight? Non. Basa ng pawis ang kanyang kamay, ngunit hindi ito nanginginig. Sight? Non. Tahimik kaming naghawak kamay. Sight? Non. Sa sandaling iyon, nawala ang nasyonalidad, edad at nakaraang hidwaan. Sight? Non. Kami ay 2 tao lamang na nagbahagi ng parehong kapalaran. Chite? Non. Ang mga dasal ng mga matatanda ay umalingaw-ngaw sa dilim. Sight? Non. May bumubulong na mga salita mula sa Biblia. May umiiyak habang tinatawag ang pangalan ng pamilya. Sight? Non. Umiyak din ako nang hindi ko namamalayan. Sight? Non. Pumasok sa isip ko ang isip na ito na siguro ang katapusan. Sight? Non. Sa sandaling iyon, bumulong si June sa aking tainga. Sight? Non, doktor. May awit po kami sa Pilipinas na kinakanta sa ganitong sitwasyon. Sight? Non ang sarong banggi. Sight? Non. Ang sarong banggi? Sight? Non. Ano iyon? Sight? Non. Isang tradisyonal na awit ng Pilipinas. Sight? Non. Kapag malungkot kami, kapag nahihirapan kami, kinakanta ng mga Pilipino ang awit na ito. Sight? Non. Sa loob ng daan-daang taon. Sight? Non. Nagsimulang kumanta si June sa isang mababang boses. Sight? Non. Sarong banggi sa higdaan. Sight? Non. Ang melody ay malungkot ngunit maganda. Sight? Non. Dumaloy ito ng dahan-dahan parang isang lumang ilog. Sight? Non.
Hindi ko naintindihan ang kahulugan ng mga salita ngunit naramdaman ko ang emosyon na nakapaloob sa awit. Sight. Noon ang kaluluwa ng isang bansa na nakayanan ng hirap at pagsubok. Site. Non. Ngunit may pag-asa na hindi sumusuko. Site. Non. Habang nakikinig sa awit na iyon, kakaiba, naramdaman kong kumalma ang aking puso. Site. Non. Nang matapos ang awit, tumahimik ang bunker. Sight. Non. At sa sandaling iyon, napansin ko. Sight. Non. Nagbago ang ingay sa labas. Sight. Non. Ang umuungal na apoy ay humina. Sight. Non. Nabawasan din ang tunog ng pagsabog. Sight. Non. Sa halip, may naririnig kaming tunog na hihu. Parang isang higanting hayop na humihinga sa labas. Site. None. Lumipas na ang apoy, sabi ni June. Non. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Non. Maingat akong umakyat sa hagdan at sinuri ang sitwasyon sa ground floor. Sight. Non. Ang tanawin sa labas ng bintana ay pula pa rin, ngunit malinaw na humina ang tindi nito. Sight. Non. Tila lumipas na ang apoy sa nursing home at lumipat sa ibang direksyon. Chite. None. Hinawakan ko ang pader. Sight. Non. Mainit. Ngunit kaya kong tiisin. Sight. Non. Ang paint layer ay umumbok at naging itim. Parang balat ng buwaya. Site. Non. Ngunit ang pader mismo ay hindi gumuho. Sight. Non. Isang himala. Sight. Non. Kailangan kong magdesisyon. Sight. Non. Delikado pa ring lumabas. Sight. Non. Maaaring may natitira pang sunog at ang usok sa hangin ay maaaring nakamamatay. Sight. Non. Ngunit limitado ang oxygen sa bunker. Sight. Non. Kung maghihintay pa ako, may panganib ng asphyxiation. Sight. Non. Lumapit sa akin si June. Sight. Non, doktor. Anong gagawin natin? Sight. Non. Nag-isip ako sandali. Sight. Non. At nagdesisyon ako. Sight. Non. Maghintay pa tayo ng konti. Sight. Non. 30 minuto lang. Sight. Non. Hanggang sa ganap na lumipas ang apoy. Sight. Non. Tumango si June. Sight. Non. Iyon ang pinakamahabang 30 minuto. Sight. Non. Ang bawat segundo ay parang kawalang hanggan. Sight. Non. Naglakad ako sa pagitan ng mga matatanda. Sinasabing, ayos lang. Sight. Non. Matatapos na ito. Sight. Non. Sa totoo lang, hindi ako sigurado ngunit kailangan kong bigyan sila ng pag-asa. Sight. Non. Sa wakas, lumipas ang 30 minuto. Sight. Non. Halos nawala na ang ingay sa labas. Site. Non. Umakyat ako ulit sa hagdan. Site. Non. Sa oras na ito, binuksan ko ang pinto. Site. Non. Mainit na hangin ang pumasok, ngunit kaya kong huminga. Sight. Non. May usok, ngunit nakikita ko ang langit. Sight. Non. Lumipas na ang apoy. Sight. Non. Umiyak ako. Sight. Non, nakaligtas kami. Sight. Lahat. Lumabas na kayo. Sight. Non. Lumipas na ang apoy. Sight. Non. Sumigaw ako. Sight. Non. Ang bunker ay napuno ng hiyaw ng kagalakan. Sight. Non. Ang mga tao ay umakyat sa hagdan, isa-isa. Sight. Non. Nang makita nila ang sikat ng araw, umiyak sila. Sight. Non. Si June at ako ay niyakap ang isa't isa nang walang salita. Sight. Non. Ang mainit na luha ng lalaki ay dumaloy sa aming mukha. Sight. Non. Iyon ang pinakamahabang yakap ng aking buhay. Chite. Non. Nang lumabas kami sa nursing home, nabigla ulit ako. Sight. Non. Ang lahat sa paligid ay nawala. Sight. Non.
Ang kagubatan sa paligid ng nursing home ay ganap na nasunog at ang iba pang kalapit na gusali ay gumuho na. Tanging ang foundation ang natira. Site? None. Ang abo ay bumagsak na parang niyebe at ang amoy ng sunog ay nasa hangin pa rin. Site? None. Ngunit sa gitna ng mga labi, ang gusali ng nursing home ay nakatayo, binalutan ng itim na armor. Site? None. Parang isang fortress na nag-iisang nakaligtas sa battlefield, parang isang himala sa Biblia. Chite? None. Ang mga matatanda ay lumabas, isa-isa, at tiningnan ng tanawin. Site? None. Si Lola Margaret, 93 taong gulang, ay nakatingala sa langit. Nakaupo sa kanyang wheelchair at nagsabing, "Salamat Diyos." Site? None, isa talaga itong himala. Site? None. Si Lolo George ay naglakad gamit ang kanyang tungkod at hinawakan ang pader ng gusali. Site? None. Ang itim, umumbok na paint layer ay dumikit sa kanyang kamay. Site? None. Ito ba ang nagligtas sa atin? Site? None. Ang pintura na ito? Site? None. Opo, Lolo. Site? None. Teknolohiya po ito mula sa Pilipinas. Site? None. Sumagot si June. Site? None. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng pagmamalaki. Chite? None. Lumapit ako sa pader at sinuri ang itim na layer. Site? None. Lumawak ito ng higit sa 15 beses kaysa sa orihinal na kapal. Site? None. Kapag pinindot ko gamit ang aking daliri, mayroon itong elasticity na parang sponge ngunit matigas. Site? None. At ang pader sa ilalim ng itim na layer ay nakakagulat na malamig. Chite? None. Ito ay talagang kamangha-manghang teknolohiya, sabi ko ng taos-puso. Site? None. Nabuhay ako bilang isang siyentista sa loob ng 30 taon, ngunit ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong teknolohiya. Site? None. Isang multi-layer defense system na hindi lamang pumipigil sa init, kundi nag-absorb at nagdi-disperse ng thermal energy mismo. Site? None. Ito ay isang revolusyonaryong imbensyon. Site? None. Sa sandaling iyon, may narinig kaming tunog ng helicopter mula sa malayo. Site? None. Dumating na ang mga rescue team. Site? None. Sa lalong madaling panahon, 3 fire helicopter ang dumating sa ibabaw ng nursing home. Site? None. Ang mga firefighter ay bumaba gamit ang mga lubid. Site? None. May survivor? Site? None. Uulitin ko, may survivor. Site? None. Ulat ng isang firefighter sa radyo. Site? None. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Site? None. Hindi siya makapaniwala na may survivor sa lugar na iyon na ganap na nasunog. Site? None. Bumaba si Tom, ang fire captain, mula sa helicopter. Site? None. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako. Site? None. Peter, buhay ka. Site? None. Anong nangyari? Site? None. Tom? Site? None. Totoo ang pintura ng Pilipinas. Site? None. Ito ang nagligtas sa amin. Site? None. Tiningnan ni Tom ang gusali ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Site? None. Paanong posible ito? Site? None. Nasunog ang lahat sa paligid. Site? Ipinakilala ko si June. Site? None. Maingat na ipinaliwanag ni June ang prinsipyo ng teknolohiya. Site? None. Nakinig si Tom at ang mga firefighter at unti-unti silang namangha. Chite? None. Ito ay world news. Site? None. Kailangan kong iulat ito kaagad sa headquarters. Site? None. Sabi ni Tom. Site? None. Nagsimula siyang mag-ulat ng sitwasyon sa radyo. Chite? None. Makalipas ang 1 oras, ang harap ng nursing home ay napuno ng ambulance, fire truck, at mga sasakyan ng pulis. Site? Known. Ang mga matatanda
ay isa-isang isinakay sa ambulance at dinala sa ospital. Sight. Non. Nakakagulat. Lahat ng 32 ay nakaligtas. Sight. Non. Walang serious injury. Sight. Non. Ang lahat ay mild smoke inhalation lamang. Sight. Non. Bago isakay si Lola Margaret sa ambulance, sinenyasan niya ako. Sight. Non. Lumapit ako sa kanya. Sight. Non, Peter. Salamat. Sight. Non. At sabihin mo rin kayong salamat sa Pilipinong bata na iyon. Chite. Non. Wala akong ginawa, Margaret. Sight. Non. Si June ang tunay na hero. Sight. Non. Ngumiti si Lola Margaret at tumango. Sight. Non. At sumara ang pinto ng ambulance. Sight. Non. Tiningnan ko ang ambulance na umaalis at naisip ko. Sight. Non. Ang sandali kung saan ginawang posible ang imposible. Sight. Non. Ang teknolohiya ng Pilipinas na pumigil sa impyernong apoy na 1,200 degrees Celsius. Sight. Non. Hindi lang ito fire suppression. Sight. Non. Naisulat muli ang kasaysayan. Sight. Non. Ang balita ng survival ng nursing home ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Sight. Non. Iniulat ito bilang breaking news sa gabi. Sight. Non. Ang tanging gusali na nakaligtas sa bushfire ng Australia. Sight. Non. Ang sekreto. Anti-fire paint ng Pilipinas. Site. Non. Ang boses ng caster ay dumaloy mula sa telebisyon. Sight. Non. Sa screen, ipinakita ang aerial view ng gusali ng nursing home na nakatayo ng nag-iisa sa abo. Sight. Non. Ang contrast ay nakakagulat. Sight. Non. Sa gitna ng lahat na naging kulay abo, ang gusali na binalutan ng itim na armor ang nakatayo. Chite. Non. Ang mga pangunahing media sa buong mundo, CNN ng Amerika, BBC ng Britain, KBS ng Korea, ay nagulat ng balita. Sight. Non. Lalo na ang broadcast ng Korea ay nagpakita ng reaksyon na malapit sa shock. Sight. Non. Ipinagmalaki rin ng Korea ang sarili nito sa fire prevention technology, ngunit kailangan nilang aminin ang katotohanan na ganap silang nalampasan ng Pilipinas. Sight. Non. Kinabukasan, nagsimulang magtipon ng mga fire safety expert mula sa buong mundo sa nursing home. Sight. Non. Mula sa Amerika, Germany, France at Canada, walang tigil ang pagdating ng mga helicopter at sasakyan. Sight. Non. Lahat ay gustong malaman ang sikreto ng himalang ito. Sight. Non. Kailangan kong magbigay ng opisyal na pahayag sa harap nila. Sight. Non. Sa totoo lang, nahihiya ko. Sight. Non. Ilang araw lang ang nakalipas. Hinamak ko ang teknolohiyang ito. Sight. Non. Ngunit kailangan kong sabihin ang katotohanan. Chite. None. Mga kagalang-galang na kasamahan. Gusto kong aminin ang aking pagkakamali ngayon. Sight. Non. Nanginginig ang aking boses sa harap ng daan-daang eksperto. Sight. Non. Nag-aral ako ng fire dynamics sa loob ng 30 taon at naniwala na ang Western technology ang pinakamahusay. Sight. Non. Minamaliit ko ang teknolohiya ng Pilipinas bilang hindi napatunayang Asian marketing. Site. Non. Ngunit nagkamali ako. Site. Non. Ganap akong nagkamali. Site. Non. Tinawag ko si June. Sight. Non. Tumayo siya sa tabi ko. Sight. Non. Ito po si June Reyes. Sight. Non. Isang Filipino anti-fire coating researcher. Site. Non. Ang kanyang teknolohiya ang nagligtas sa tatut-tadong buhay. Sight. Non. Kasama na ako. Sight. Non. May bulungan sa gitna ng audience. Sight. Non. Nagpatuloy ako. Sight. Non. Ang Australian alloy barrier na ipinagmamalaki ko na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay natunaw sa init ng 1,200 degrees Celsius. Sight. Non. Ngunit pinigilan ng pintura ni June ang apoy na iyon. Sight. Non. Ito ang katotohanan. Sight. Non.
Isang hindi maikakaila na katotohanan. Sight, known. Huminga ako ng malalim at sinabing, ang teknolohiya ng Pilipinas ay world class. Sight, known. Opisyal ko itong kinikilala dito at ngayon. Sight, known. Ang audience ay nagbulungan. Sight, known. Bihira na ang isang matandang scholar sa parehong larangan ay aminin ang kanyang pagkakamali sa publiko. Sight, known. Ngunit hindi ako nagsisi. Sight, known. Ang pagiging mapagpakumbaba sa harap ng katotohanan. Sight, known. Iyan ang tamang saloobin ng isang tunay na siyentista. Chite, known. Nang matapos ang pahayag, may palakpakan. Sight, known. Isang hindi inaasahang reaksyon. Sight, known. Napagtanto ko noon. Sight, none. Hindi sila pumunta para sisihin ako sa aking pagkakamali, kundi para malaman ang katotohanan. Sight, none. At sa mundo ng scholarship, ang mga nagsasabi ng katotohanan ay pinararangalan. Sight, none. Pagkatapos ng pahayag, pinalibutan ako ng maraming reporter. Sight, none. Dagsa ang mga tanong. Sight, none. Doktor, ano sa tingin niyo ang core ng teknolohiya ng Pilipinas? Chite, none. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mas mahalaga ang diwa. Sight, none. Hindi sumusuko ang mga Pilipino. Sight, none. Kahit pumalpak sila ng daan-daang beses, babangon sila ulit. Sight, none. Ang diwa na iyon ang lumikha sa teknolohiyang ito. Sight, none. Ano ang inyong plano sa hinaharap? Sight, none. Gusto kong makipagtulungan kay June at ipalaganap ang teknolohiyang ito sa buong mundo. Sight, none. Para makaligtas ng mas maraming buhay. Sight, none. Taos-puso akong sumagot. Sight, none. Iyon ang pinakamababang atonement na kaya kong gawin. Sight, none. Ang gobyerno ng Australia ay tinawag ang pangyayaring ito bilang himala ng modernong fire prevention. Sight, none. Isang opisyal na investigation team ang nabuo sa Canberra at nagsimula silang suriin ang performance ng anti-fire coating ng Pilipinas. Sight, none. Ang resulta ay nakakagulat. Sight, none. Ang performance nito ay mas mataas kaysa sa anumang kasalukuyang produkto ng fire prevention. Sight, none. Ang pangalan ni June ay naging hero ng Australia sa magdamag. Sight, none. Ang kanyang larawan ay nasa front page ng mga pahayagan at dagsa ang interview request sa telebisyon. Sight, none. Ngunit nanatili siyang mapagpakumbaba. Sight, none. Hindi lang po ito ang aking achievement. Sight, none. Ito po ang bunga ng maraming researcher sa Pilipinas. Sight, none. Muli akong humanga sa kanyang pagpapakumbaba. Sight, none. Ang tunay na hero ay hindi tumatawag sa sarili niyang hero. Sight, none. Mula sa pangyayari sa nursing home, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Sight, none. Isang emergency hearing ang ginanap sa Australian Parliament. Sight, none. Ang topic, pagpapabuti ng fire safety system ng mga pampublikong pasilidad. Sight, none. Dumalo ako sa hearing bilang isang eksperto. Sight, none. Detalyado kong ipinaliwanag ang performance ng anti-fire coating ng Pilipinas sa harap ng mga parliamentarian. Sight, none. Inilahad ko ang lahat ng datos, test data, field evidence, at survivor testimony. Chite, none. Mga parliamentarian, ang teknolohiyang ito ay hindi lang improvement, ito ay isang revolution. Sight, none. Ibang level nito sa kasalukuyang fire prevention system. Sight, none. Matindi kong inirekomenda na i-adopt ang teknolohiyang ito sa buong Australia. Sight, none. Maingat na nakinig ang mga parliamentarian. Sight, none. May nagtanong mula sa opposition party. Sight, none. Ano po ang tinatayang cost? Sight, mas mura pa po ito kaysa sa kasalukuyang alloy barrier. Sight, none. Madali ring install at mababa ang maintenance cost. Sight, none. Mas efficient ito maging sa economic aspect. Sight,
None. Nagtagumpay ang hearing. Sight. Known. Makalipas ang isang linggo, ipinasa ng Australian Parliament ang isang landmark bill. Sight. None. Isang batas na nag-uutos sa Filipino coating na install sa mga pampublikong pasilidad at high-risk residential area sa bushfire. Sight. None. Ito ang unang beses na na-adapt ng Australia ang teknolohiya ng ibang bansa ng ganap. Site. None. Nang kumalat ang balita, dagsa ang mga inquiry mula sa buong mundo. Sight. None. May tawag mula sa California State Government ng Amerika. Sight. None. Ang California ay nagdurusa rin sa malalaking wildfire taon-taon. Sight. None. Gusto naming i-adapt ang teknolohiya ng Pilipinas. Sight. None. Maari ba tayong magkaroon ng pag-uusap tungkol sa policy? Sight. None. Ang Canada, Greece, Portugal, at Spain, mga bansa na nagdurusa sa wildfire, ay tumawag din. Sight. None. Ang maliit na kumpanya ng pintura sa Pilipinas ay biglang nakakuha ng atensyon ng mundo. Sight. None. Ang stock price ng kumpanya ni June ay mabilis na tumaas. Sight. Known. Naging 3 beses ito sa loob ng isang linggo. Sight. Known. Tinawag ng Philippine Stock Exchange ang kumpanyang ito bilang miracle stock. Sight. Known. Ngunit hindi interesado si June sa stock price. Sight. None. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Sight. Known. Kung mas maraming tawang maililigtas ng teknolohiyang ito, iyon po ang tunay na tagumpay. Sight. Known. Lubos akong sumang-ayon sa kanyang mga salita. Chite. None. Sama-sama kaming nagsumite ng paper sa isang international academic journal. Sight. None. Ang title, Performance Analysis of Filipino Intumescent Coating in a Real-World Fire Environment. Sight. None. Ako at si June ang co-authors. Sight. Known. Ang paper ay sinuri at nailathala sa isang prestigious journal. Sight. None. Ang reaksyon ng komunidad ng Agham ay explosive. Sight. None. Ang mga fire safety researchers sa buong mundo ay nagsimulang i-cite ang paper na ito. Sight. Known. Sa loob lamang ng 3 buwan, lumampas sa 1,000 ang bilang ng citations. Sight. Known. May tawag din mula sa UN Disaster Relief Agency. Sight. Known. Gusto nilang i-adapt ang kaso na ito bilang opisyal na educational material para sa mundo. Sight. None. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay kinikilala na ng UN. Chite. None. Samantala, may request mula sa National Museum of Australia. Sight. None. Gusto nilang i-exhibit ang isang bahagi ng pader ng nursing home. Sight. Known. Isang piraso ng pader na may itim, umumbok na paint layer na nakadikit. Sight. None. Ito ay naging isang historical artifact. Sight. None. Inanyayahan kami ni June sa opening ceremony ng exhibit. Sight. None. Dumalo rin ang Australian Prime Minister. Sight. None. Sinabi ng Prime Minister sa kanyang speech. Site. None. Ginugunitan namin ang historical moment kung saan iniligtas ng teknolohiya ng Pilipinas ang buhay ng mga Australiano. Sight. None. Higit pa ito sa technical cooperation, sumasagisag ito sa malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sight. None. Nagpapasalamat kami sa Pilipinas. Sight. None. Nang marinig ko ang speech, na puno ng damdamin ng aking dibdib. Sight. None. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ako ay isang aroganteng matanda na minamaliit ang Pilipinas. Sight? None? Ngunit ngayon, ako ay naging apostol ng teknolohiya ng Pilipinas. Sight? None? Ang kabalintunaan ng buhay. Sight? None? Nang matapos ang speech ng Prime Minister, binigyan niya si June ng medal. Sight? Known Australian Citizen Valor Medal. Sight? Noon iyon, ang 5 beses lamang na iginawad ang medal na iyon sa isang dayuhan. Sight. Noon, tumanggap si June ng medal at maikling sinabi. Sight. Noon, ang medal na ito ay hindi lang para sa akin. Sight. Noon,
Iniaalay ko po ito sa lahat ng Filipino researcher at sa lahat ng Australianong nagtiwala sa akin. Cite, Non. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nakakuha ng palakpakan. Cite, Non. Pumalakpak din ako hanggang sa sumakit ang aking kamay. Cite, Non. Lumipas ang panahon. Cite, None. Mula sa pangyayari sa nursing home, ganap na nagbago ang buhay ko. Cite, None. Hindi na ako isang retiradong propesor. Cite, Non. Ako ay naging apostle na nagpapalaganap ng teknolohiya ng Pilipinas sa buong mundo. Cite, Non. Ang aking bahay ay muling itinayo. Cite, Non. Sa oras na ito, siyempre, na-quote ito ng Filipino quoting mula sa foundation. Cite, None. Si Jun ang nag-supervise sa construction. Cite, Non. Maingat niyang tinabaho ang aking bahay na parang sarili niyang bahay. Cite, Non. Doktor, ngayon, kayang talunin ng bahay na ito ang anumang apoy. Cite, None. Sabi ni Jun nang matapos ang bagong bahay. Cite, None. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Cite, Non. Salamat, Jun. Cite, Non. Maraming salamat talaga. Cite, Non. Nagsimula akong dumalaw sa Pilipinas taon-taon. Cite, Non. Ang shock noong una akong dumating sa Pilipinas ay malinaw pa rin. Cite, Non. Nang bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport, napanganga ako. Cite, Non. Ito ang pinakamoderno at efficient na airport sa mundo. Cite, Non. Malinis, mabilis, at magalang. Cite, Non. Nakakagulat din ang tanawin ng Maynila. Cite, Non. Ang mga skyscraper ay umabot sa langit at ang subway ay tumatakbo ng tumpak sa bawat minuto. Cite, Non. Malinis ang bayan at ang mga tao ay masigla. Cite, Non. Hindi ako makapaniwala na ito ay war-torn 70 taon na ang nakalipas. Cite, Non. Dinala ako ni Jun sa kanyang hometown. Cite, Non. Isang maliit na probinsya. Cite, Non. Doon, nakita ko ang tunay na Pilipinas. Cite, Non. Ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa bukid. Ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang lumang simbahan sa pasukan ng baryo. At ang mainit na usapan sa pagitan ng mga kapitbahay. Cite, Non. Malugod akong tinanggap ng nanay ni Jun. Cite, Non. Kinausap niya ako gamit ang mga hand gesture at inihanda ang home-cooked food. Nilaga, paksiw, lechon. Cite, Non. Ang lahat ng putahe ay puno ng pagmamahal. Cite, Non. Doktor, ito po ang Filipino hospitality. Cite, Non. Ang puso na gumagawa ng pinakamahusay para sa mga bisita. Cite, Non. Paliwanag ni Jun. Cite, Non. Naramdaman ko ang kahulugan ng mga salitang iyon sa buong katawan ko. Cite, Non. Ang init ng Pilipino, hindi lang iyon simpleng kabaitan. Cite, Non. Isang malalim na pagmamahal na itinuturing ang iba na parang pamilya. Cite, Non. Nagsimula ako mag-aral ng Filipino. Cite, Non. Hindi madali ang pag-aaral ng bagong wika sa edad na 70. Cite, Non. Ngunit hindi ako sumuko. Cite, Non. Tulad ng ipinakita sa akin ng mga Pilipino, patuloy akong nagpursige. Cite, Non. Ngayon, kaya ko nang magkaroon ng simpleng usapan. Cite, Non. Magandang araw. Cite, Non. Salamat po. Cite, Non. Mahal kita. Cite, Non. Sa tatlong salitang iyon lang, nakakagawa ako ng koneksyon sa mga Pilipino. Cite, Non. Sama-sama kami nagtatag ni Jun ng International Fire Safety Foundation. Cite, Non. Isang non-profit organization na nagbibigay ng coating nang walang bayad sa mga lugar na nasalanta ng sunog at nagtuturo ng installation technology. Cite, Non. Ang unang project ay sa isang mahirap na baryo sa Africa. Cite, Non.
Isang lugar kung saan libo-libo ang namamatay sa sunog taon-taon. Site. Noon, pumunta kami ni June doon at nagpipintura kasama ang mga residente. Site? Noon, ang mga bata ay tumitingin sa amin ng may pag-usisa. Site. Known. Sinabi ko sa mga bata, ang pintura na ito ang magliligtas sa inyo. Site. Known. Regalo ito mula sa Pilipinas. Site. Known. Tumawa ng masigla ang mga bata. Chite. Known. Nang makita ko ang kanilang mga ngiti, napagtanto ko, Site. Known. Ito ang layunin ng natitirang bahagi ng aking buhay. Site. Known. Ang aking nakaraang aruganting pagkatao ay ganap na nawala. Site. Known. Ngayon, mapagpakumbaba akong nag-aaral ng bagong teknolohiya, tumatanggap ng ibang kultura ng bukas ng isip. Site. Known. Iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Chite. None. Sa halip ng mga lumang medal sa aking opisina, may mga bagong bagay na nakalagay. Isang wooden doll na may barot saya na regalo mula sa Pilipinas. Isang scarf na hinabi ng nanay ni June. Isang drawing mula sa mga bata sa Africa. Mas mahalaga ang mga ito kaysa sa anumang medal para sa akin. Ang Pilipinas ay hindi lang nagligtas sa buhay ko, kundi pinalago rin nito ang aking kaluluwa. Nang makilala ko ang Pilipinas, doon lang ako naging tunay na siyentista. Naging tunay na tao. Wakas ng kwento. Iyan po ang kwento ni Mr. Peter Strong. Ano po ang masasabi ninyo? Ang anti-fire coating technology ng Pilipinas ay hindi lang scientific achievement. Ito ang pinakatuktok ng pawis at luha ng maraming researcher. Ang resilience na hindi sumuko sa daan-daang failure. Ang taos-pusong hangarin na iligtas ang buhay. Ang pagmamalaki na maging world-class ang teknolohiya ng sariling bansa. Ang lahat ng ito ay naghalo at lumikha ng isang himala. Sinabi ni Dr. Peter, nang makilala ko ang Pilipinas, doon lang ako naging tunay na siyentista. May malalim na kahulugan ng mga salitang iyon. Ang tunay na intellectual ay ang taong umaamin sa kanyang limitasyon at hindi tumitigil sa pag-aaral. Nagsimulang mag-aral si Dr. Peter ng Filipino sa edad na 70. Tinanggap niya ang bagong kultura. Iniwan niya ang kanyang nakaraang pagmamataas at naging mapagpakumbaba. Iyan ang nagbigay sa kanya ng higit na kadakilaan. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng pagmamalaki. Kapag nahihirapan kayo at pagod, alalahanin ninyo ang kwentong ito. Kaya nating lagpasan ng mga Pilipino ang anumang pagsubok. Isa tayong bansa na kayang gawin ang imposible. Iyan ang ating kasaysayan. At iyan ang ating hinaharap. Ano pa ang ibang teknolohiya ng Pilipinas na ipinagmamalaki ninyo? Ibahagi ninyo sa comment section. Maaaring ang kwento ninyo ang maging topic ng susunod na video. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa ng mas mahusay na content. Salamat sa inyong panonood.